Bakit kayo iniiwan ng inyong asawa? Bakit? Kaya kayo iniiwan ng asawa nyo dahil di na kayo nagtututbrush, di na kayo naliligo, pinabayaan nyo na ang sarili nyo. Yung mga mother ang mga mother dapat laging mabango. Laging maayos, malinis sa katawan. Maghuhugas kayo 3 times a day, kung pwede 5 times a day, kung pwede 6 times a day. Maghuhugas kayo mga mother. Alam nyo, ang babae iba sa lalaki. Ang lalaki kahit hindi maghuhugas, hindi masyadong bumabaho. Ang babae kasi bumabaho pag hindi naghuhugas, lalo na pag pinapawisan o nagtatrabaho, pagod, ganon. Dapat ang babae kasi, yung nasa Biblia, alam nyo, wala naman ito sa Biblia letra por letra. Pero yung sinasabi ng Diyos sa Isaias na, basahin mo nga sa 24. At mangyayari na sa halip na mga mainam na espesya ay kabulukan. Sa halip na mainam na espesya, kabulukan. Englishin mo. And it shall come to pass that instead of sweet smell, there shall be stink. Ang babae, yung wala sa sumpa, may sweet smell. Pero pag sinumpa ng Diyos, babaho ka. Kaya may mga babae nabubulok eh. Sumpa ng Diyos yun sa mga Israelita nung araw. Kaya ang mga babae, ba't pa kayo iniiwan ng asawa nyo? Hindi na ba kayo sweet smell? Yung espesya, pabango yun eh. Na halimbawa, yung buhok mo, nilagyan mo ng langis ng sapin-sapin, mabango yun. Minsan kasi may mga babae, mapanghina, may anghit pa, marbaho pa hiningan, nagtututbrush. Oh. Yung malalaki naghahanap ng sweet smell yun. Kasi natural sa lalaki yun, naghahanap ng sweet smell. Pagka mabaho ang babae, maisip ng lalaki, baho naman itong babaeng to, hahanap ng mabango yun. Kung lagi kang mabango, hindi ka magkukulang sa romansa. Lagi ka kasing mabango, lagi kang bagong paligo. Bago tumating ang asawa mo, nakaligo ka na, naghilod kang mabuti, nagtoothbrush ka pa. Kaya pag halik sa'yo, maaamoy, mabango hininga mo, o amoy mint, chiclet, o kaya amoy Colgate, o amoy close-up, tapos mabango ka. Tingnan ko kung iwan ka nung asawa mo, kaya nga naging asawa mo, niligawan ka, nung araw gusto ka eh. Pwede mo namang maingatan yun. Bakit ang naririnig ko, iniwan ako ng asawa ko, nagpunta ng ibang babae. Pareho lang naman kasi ang babae. Lahat ng babae, maganda't pangit, pareho lang yun. Nasa pag-iingat lang sa katawan yun. Pagka kayo'y mahusay, mag-alaga sa sarili mo, tapos pinakikita mo sa asawa mo, mahal mo siya, manghihinayang siyang iwanan ka. No? Pakita mo sa kanya that you are the best woman he can find in the world. Pag na-realize niya that you have no substitute, hindi ka niya iiwanan. Ganun lang yun. Kasi sa Biblia ako kumukuha ng diwa eh. Ang babae dapat sweet smell. Pag amoy anghit ka, mapanghi. May tai-tai pa yung damit mo, tinaian ng anak mo. Tapos yung kama nyo medyo mapanghi-panghi na. Hindi mo nililinis dahil tamad ka. Maghahanap ng ibang kama yung asawa mo pagka ganun. Kaya ang masasabi ko doon sa mga may problema sa asawa, pagbutihin nyo ang pag-aayos nyo at higit sa lahat, yung panalangin sa Diyos. Ang mag-asawa kailangan ang prayerful life. Kaya lagi nyo pananalangin sa Diyos ang asawa nyo, ang pamilya nyo. Huwag sana kayong maghiwalay. Manatili sana kayong parehong naglilingkod. Yon, kailangan yon, pananalangin sa Diyos.
At ang Diyos ay maawain, kalooban ng Diyos yun na ang mag-asawa manatili hanggang kamatayan na magkasama. Ang pamilya'y buo. Kaya lang siguro kung minsan may mga problemang ganyan dahil hindi nakakasunod sa gusto ng Diyos. Yun ang kaya sinabi ko na ito dahil para na sa lahat ng mother ito, mga mother. Pagbutihin yun. Panalangin, pangunahin, kailangan. Pangalawa, ligo. Toothbrush. Yan. Para wag kayong iwan ng asawa nyo, karinyo. Pagdating ni mister, punasan mo ng pawis. Kung gusto niya, halika, dear, halika, papaliguan kita. Ganon. Pakita niyong mahal niyo ang asawa niyo, that you care. At hindi kanyo nila iiwan. Basta't nalaman niyang mahal mo siya, manghihinayang siya na iwanan ka. Ganon yun.